Sa nakaraang video ay nakita natin na ginusto ni Yoo-won na masubukan ang avatar ng kanyang guro na si Sibmeng, upang mas masanay ang kanyang kakayahan sa martial arts. Ngunit nang masubukan na ito ay ipinamalas sa kanya ng kanyang master sa pamamagitan ng isang avatar ang malaking diferensya sa pagitan ng kanilang mga lakas. Nagpatuloy ito sa pag-atake kay Yoo-won at ginamitan siya nito ng kanyang pinagmamalaking teknik na Butterfly Dance Third Technique, 7 Dances of the Butterfly, at nang tumama ito sa katawan ng ating bida, ay kitang-kita kung gaano ito kalakas na nagawa itong mapatalsik sa sulok ng silid ng training room. Kaya naman napasabi na lang ito, na alam nito na wala siyang panama sa lakas nito ngunit kung iisipin, ay halos mapaslang na siya nito gamit lamang ang isang teknik. At ito pala ang tunay na kakayahan ng isa sa mga 10 martial artist ng isang demonic cult. Kaya naman ay agad na nagtanong ang nano machine kung nais ba nito na baguhin ang klase ng martial arts ng avatar ng kanyang guro. Hindi naman ito sumang-ayon, at sinabi na ituloy ulit nila ang ginagawa niyang pagsasanay. Sabi nito na subukan nila ulit, at naghanda na ito upang subukan ang isang teknik, at ito ay ang absolute technique na nakuha niya sa library sa pamamagitan ng pag-decode ng mga ibig sabihin ng mga tula nito sa gravestone. At agad nang sumugod sa kanya ang avatar ng kanyang guro, kaya naman sa nangyari ay agad itong nag-focus. Nang makalapit ay agad niya itong tinapatan, at nagpatuloy ang dalawa sa ginagawa nilang mga pag-atake sa isa't isa. Maya-maya pa ay nakakita ito ng magandang pagkakataon kaya naman ay agad niya itong ginamit upang makapagbigay dito ng pag-atake na matagumpay naman niyang nagawa. Sa isip nito na mukhang gumagana ang lahat ng kanyang ginagawa sa kanyang guro, kaya naman sabi nito na ang kasunod ay ang final movement ng kanyang abilidad naman ang ipapatama niya. Nang malapit na ito sa mukha ng avatar ay agad naman itong nakagawa ng isang matagumpay na counter-attack sa ating bida. Sa nangyari ay agad itong napatalsik at sumalpok sa pader ng silid. Nang makarecover ito sa pinsala na natamo niya, ay naiinis nitong sinabi na wala pa din siyang panama kahit na ang gamit nitong teknik ay ang absolute technique. Nagulat naman ito sa nakikita niya sa katawan ng avatar ng kanyang guro, sabi ng system na mayroong mga bakas ng pagtama sa katawan nito. Kaya naman kahit papaano ay napabilib ito sa kanyang nagawa, ngunit ang mga ito ay sadyang napakababaw lamang. Sabi nito na kung ang pagbabasihan lamang ay tanging sword technique lamang ay kitang-kita na nalampasan na nito ang avatar ng kanyang master, ngunit hindi man lang ito nakagawa ng mapaminsalang atake dito dahil sa malaking pagkakaiba ng mga ito sa pag-angat sa martial arts. Kaya naman sa tingin nito na hindi niya pa makakaya na makaharap ang isang tunay na master dahil lamang sa nagtataglay ito ng absolute technique. Mayroon pa siyang 4 na taon upang makumplito ang 6 na pagsusulit sa loob ng Demonic Academy, at sa loob ng 4 na taon na iyon, ay sisiguraduhin na niya na malalampasan na nito ang kakayahan ng kanyang master sa pamamagitan ng kanyang avatar. Makalipas ang 4 na araw sa Demonic Grand Martial Training Grounds, ay nagtipon-tipon ang lahat ng mga kadet dito, naiinis naman ang ating bida dahil ibinigay na nito ang lahat ng kanyang lakas kahapon, ngunit ang nagawa lang niyang kayanin ay ang makipaglaban sa 10 avatar ni Meo Jeong, at mukhang malayo-layo pa ang kanyang gagawing pagsasanay. Agad namang nagtanong sa kanilang harapan ang Right Guardian kung ang lahat ba ay maayos na ginamit ang kanilang 4 na araw na pahinga, at ang lahat naman ng mga kadet ay sumagot ng pagsang-ayon. At kagaya ng kanyang sinabi noong 4 na araw ay ipapaliwanag nito ang gaganaping ikatlong pagsusulit at ipapamigay ang mga Black Dragon Medicine Ball. Ang ikatlong pagsasanay ay babuoy ng 12 mga tao upang magsagawa ng isang formation. Dahil dito ay napaisip si Yoo-won at sinasabi na totoo ang sinabi sa kanyang impormasyon patungkol dito. Dagdag pa ng Right Guardian na ang minimum requirement bilang parte ng 12 miyembro ng formation ay ang magtaglay ng magandang pag-usad sa advanced martial art. Itinuro nito ang mga aklat sa tabi nito, dahil ito ang mga basics para sa Sword Demon Sword formation na kanilang ipinagmamalaki. Ang sekretong libro ng martial art para sa advanced martial art ay ang 7 Demon Sword. At kapag nakonsumo na nila ang medicine ball na ipamimigay ngayong araw at magsasanay ng walang tigil ng 7 Demon Sword,
ay walang magiging problema sa pagkakaroon ng magandang pag-abante sa advanced martial arts. Sa isip ng ating bida na kahit sa ganitong pagkakataon ay hindi pa din nagiging mahirap para sa kanya ang lahat. Sabi pa nito na ang ikatlong pagsusulit ay magaganap sa ika-28 araw magmula ngayon, at ang kada grupo na makakagawa ng formation ay kailangan na matalo ang mga martial art instructor na nakatayo sa harap ng mga ito, at ganun lamang ito kasimpla. Sa isip naman ng mga kadet ay kung ganun nga ba talaga ito kasimpla, dahil ang mga instructor na ito ay mga martial arts expert, at base sa kanilang magnarinig ay mayroon sa mga ito ang nakalagpas na sa pagiging isang master at mukhang hindi ito magiging madali, dahil mas maganda pa ang makipaglaban sa kapwa nila kaysa sa mga ito. At sa papaano namang paraan nila ito matatalo kung nagtataglay ang bawat isa sa mga ito ng higit na mga karanasan sa pakikipaglaban. Sa isip naman ni Yu na ang lahat ay nangyayari base sa mga sinabi sa kanya ng kadet ika-200, at ang natitira na lamang na hindi pa nasasabi ay ang para sa mga group leader. Sabi ng Right Guardian na ang pagsusulit ay malayo sa naganap na ikalawa, at iiwan na nito ang lahat sa kanila kaya naman ay gawin ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya na makakuha ng mga miyembro at matutunan ang sword formation. Matapos na maipaliwanag ang pagpili para sa mga magiging leader ng mga grupo, ay ipamimigay na ang mga medicine ball at ang secret book sa mga ito bago paalisan. Napatanong naman ito kung hindi ba ito pipili base sa mga grado ng mga ito. Sabi ng Right Guardian kung nakikita ba nila ang mga yellow tag sa harapan ng mga instructor, at mayroon ditong 17 na mga instructor. Ang kadet na magagawang makuha ang yellow tag sa mga ito sa loob ng 7 araw ay siya ng magiging leader ng kanilang grupo. At nagkagulo naman ang mga ito dahil hindi ito magiging madali, at ang lahat ay masasaktan kapag nagtangka ang mga ito na makuha ang yellow tag sa mga ito. Naisip naman ni Yuwon na kung ang ibig sabihin ba nito na kapag hindi nila nagawang makuha ang lahat ng mga yellow tag sa mga ito ay ang numero ng grupo ay mababawasan, dahil mayroong 207 na tao at sa 17 na grupo na binubuo ng 12, ay may 3 tao dito ang nakatadhana ng matanggal. Gusto ng mga ito na magumpisa sila sa pagnanakaw sa yellow tag ng mga instructor bago sila makapunta sa ikatlong pagsasanay na talunin ang mga ito gamit ang sword formation. Sabi ng Right Guardian na huwag nilang isipin na pinapahirapan sila nito, dahil ang mga instructor sa harap nila na may dalang yellow tag ay hindi gagamit ng kanilang mga special technique at ang maari lamang na gamitin ay ang 7-demon sword. Sa isip ni Yuwon na nakita na nito ang tunay na intensyon ng mga ito, upang magawa na magtagumpay ang mga ito sa pagsasagawa ng 7-demon sword sa loob ng maigsing panahon, ay kailangan nilang mapunta sa isang malalim na pagkakaintindi nito. Hindi sila nagdesisyon sa ganitong pamamaraan upang itaas ang kahirapan ng pagsusulit. Ang 7 araw ay talagang napakaiksi upang matutunan na may segowa ang 7-demon sword. Ang ginawa nila ay ang bigyan ang mga ito ng pakiramdam ng paghihirap upang ang mga ito ay maging desperado. Masaya naman sa nakikitang ito ang Right Guardian at gaya ng inaasahan ay ang lahat ay nagtataka. Kaya naman ay pilyong sabi nito na kung bigyan na kaya niya ang mga ito ng isang magandang panimula. Kaya sabi nito na mayroon lamang ang mga ito ng hanggang 7 araw, kaya naman nagtanong ito kung may mga kadet ba na nais na sumubok ngayon. Sa isip nito ay inaasahan na niya na may kahit isa dito ang maglalakas ng loob, at kung sino man ang may lakas ng loob at kakayahan ay ito na ang pagkakataon niya upang makakuha ng mataas na pagkilala sa mga ito. At syempre ay kapag matalo ito ay kabaliktaran ang makukuha ng kung sino man ang magtatangka sa mga ito. Maya-maya ay sabi nito na mukhang wala sa mga ito ang may lakas ng loob, nang may biglang nagtaas ng kamay upang sumubok. At ito ang leader ng Group 1, at ang Dark Clan Vice Lord candidate, na si Chian Muyon, na sinundan naman ang leader ng Group 8, na si Chian Yuwon. Nagulat naman ito sa isang kadet na nagtaas ng kamay dahil ito ang kadet na tumalo sa Poison Clan Vice Lord na si Chian Jong-siam at naging leader ng Group 12, na si Kadet 18, Baekgi. Sabi nito na 2 kadet ang hindi niya inaasahan ang magtatangka na sumubok dito, kaya naman mukhang nakakapanabak ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat.
Napatingin naman dito si Yuwon at sa isip nito ay ito ang naging leader ng Group 12 imbes na si Chien Jong-sam, at base sa kanyang nakikita ay mukhang malakas ito. Masaya naman sa nakikitang ito ang Right Guardian, sa mga paraan kung papaano titigan ng mga ito ang isa't isa. Kaya naman tinanong niya ang mga instructor kung sino sa kanila ang gustong bigyan ang mga ito ng kaunting kasiyahan, at napatingin naman ito sa kanyang mga instructor. Napasabi naman ito na ang mga ito ay ang mga instructor ng Group 1, 8 at 12, at sinabi nito na huwag magiging malapit sa mga kadet ng mga ito. Napatingin naman ito sa isang instructor na si Senior Officer Martial Instructor, Ho Jin Chang. Sa isip naman ng Group 8 Supervisor Martial Instructor, na si Lim Pai-ong, na hindi nito kailangan na mag-volunteer kung si Yuwon ang lalaban, at mula dito ay kailangan na nitong umabante ng sa sarili niya lamang, dahil kung sino man ang pipiliin niya sa mga ito ay sigurado siya na wala sa mga ito ang magiging mabait sa kanya. Sa isip naman ni Right Guardian na tingin ito ay iniisip ng mga ito na kalabanin ang mga kadet ng kabilang group instructor, upang ipahiya ang humawak na instructor dito sa harap ng mga kasamahan nila, at nagpapasalamat ito sa senior martial art instructor na si Ho Jin Chang, dahil magiging patas ang kalalabasan nito. Kaya naman sinabi nito na kung bakit hindi nila simulan sa leader ng Group 1, Cadet Number 1. Agad naman na nagtaas ng kamay ang second test, Group 12, Supervisor Instructor, Yo Soon. Nagalit naman dito si Ho Jin Chang, dahil alam naman nito na mataas ang pagkagusto niyang masubukan ang isang kadet na ito. Sa isip naman ng instructor ng Group 12 ay alam nito na hindi magiging mabait ang isang ito dito, at naniniwala siya na si Chien Muyon ay ang bagay upang maging susunod na Vice Lord, kaya naman ay hindi niya hahayaan na mapahiya ito ngayon. Nagtaas naman ito ng kamay at sinabi na ang kakaharapin na lang nito ay ang Cadet Number 18, nagulat naman dito ang Group Instructor ng Group 12. Natatawa naman dito ang Right Guardian, sabi nito na hindi nito dapat na sinubukan ang pasensya ni Ho Jin Chan, kaya ngayon tuloy ay ang kanyang Cadet 18 ang napili nito bilang ganti, kaya naman sinabi ng Right Guardian na pinapayagan niya ang mga ito sa nais nila. Sabi naman dito ng second test, Group 1, Supervisor Martial Instructor, Sang Munyo, na plano nito na harapin ang kadet na si Chien Yuwon at hahayaan na lang na mag-away ang dalawang ito habang kinukuha niya ang magandang premyo. At nag-umpisa na ang paghaharap ni Cadet 1 at ng instructor ng Group 12. Sabi ni Yuwon sa nanomachine na maghanda ito at huwag kakaligtaan ng kahit na isang segundo sa mga gagawin ng mga ito. At sinabi ng Right Guardian sa mga ito na mag-umpisa na. Agad na sumugod dito ang Young Master ng Dark Clan gamit ang kanyang Flowing Cloud Palm, sabi naman ito na tulad ng inaasahan, ang Flowing Dark Cloud Palm ay isa sa 3 pinakamalalakas na martial arts sa main branch. Ayon sa mga sabi ay naisa ito sa mga specialties ng Dark Clan, kasama ng Dark Demon's Great Sword. At talagang mas mahusay pa ang teknik na ito kumpara sa mga narinig niya. At nakakapanghinayang lang na tanging ang 7 Demon Sword lang ang kanyang pwedeng gamitin at hindi ang kanyang Poison Arts. At agad na nitong sinagot ang ginawang atake sa kanya ng kadet ng 7 Demon Sword, 5th Sword. Nagulat naman dito si Yuwon, dahil bakit ang mga sword movement na iyon ay parang mukhang pamilyar sa kanya. Sa nangyayari ay nasasangga lamang ito ng instructor, kaya naman ay napangiti ito na talagang nakakabilib ang isang ito dahil kahit na sinasangga lang nito ang kanyang atake ay hindi pa din ito natitinag. At masasabi niya sa ipinapalabas nitong chi gamit ang palm technique, ay kumpleto na nitong nakamit ang magandang pag-abante sa pagiging martial expert. At ang kanyang pangunawa sa mga techniques ay malayong-malayo kumpara sa ordinaryong mga kadet. At kumpara sa mga martial techniques, ay may kukumpara na ito sa level ng isang clan leader. Kaya naman ay sinundan na niya ito ng pag-atake ng 7 Demon Sword, 2nd Sword at ng 3rd Sword. Sabi nito na titigilan na niya itong tretuhin ngayon bilang isa lamang kadet. Kahit na ang Flowing Dark Cloud Palm ay isang high-level martial art ay bakit nasasangga lamang niya ang mga atake nito ng ganito lamang, hindi kaya na ang isang ito ay isang advanced martial art. Hindi naman makapaniwala si Yuwon sa nakikita nito.
Ang teknik na isinasagawa nito ay mukhang iba, ngunit ang sword movement upang magawa ang teknik, ay sobrang katulad ng kanyang destructive sword technique na nakaukit sa Sapphire Stone. Hindi maaring maging magkaparehas ang mga ito, ngunit tingin nito, na ang sword demon ang maaring nag-iwan ng mga hindi mabilang na mga marka ng espada dito. At nagpatuloy pa ang dalawa sa pagsasabayan ng lakas at kakayahan, maya-maya naman ay nagtama ang dalawa upang magresulta sa paghihiwalay ng mga ito. Sabi ng Young Master, na isa talagang expert ito para sa kanyang ulit kahit papaano ay may natatanging kakayahan. At dahil sa nasesalag nito ang kanyang palm technique na gamit lamang ang advanced martial art, ay tingin nito na marami na itong mga karanasan sa mga pakikipaglaban. At sabi nito na kapag tumagal pa ang labanan na ito, ay wala na siyang magagawa pa sa katapat niya. Kaya naman, ay naghanda na ito para sa kanyang huling pag-atake. Napansin naman ito ng instructor, at sabi nito na dahil sa nagpalit ito ng forma, ay may binabalak ito na gamitin na ang kanyang malakas na atake sa labanan. Kung ito ang kaso ay iipunin nito lahat ng kanyang chi para masangga ang lahat ng ito. At nag-umpisa ng umatake dito ang Young Master, sabi nito na isa itong right palm technique, kaya naman ay sasalagin niya ito. Nang makalapit na ay nagulat ito sa ginawa ng Young Master, dahil umatake ito gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa nangyari ay nawala ito sa balanse, at nasira ang kanyang depensa. Sabi nito na kaparehas lamang ito ng ginawa niya kanina, ngunit sa pagkakataon na ito ay sa kabilang kamay niya ito ginamit. Sabi nito na makakaya niya pa itong pigilan, ngunit sa ginawa niya ay hindi ito naging epektibo, at nagawang makalusot ng pag-atake ng Young Master dito at tinamaan ang kanyang balikat, na nagresulta sa kanyang pagkakabagsak. Sa nangyari ay nagsisigawan ang mga kadet na nakapanood ng magandang laban ng dalawa, at sinasabi na tama sila na ang Young Master ng Dark Clan, ang pinakamalapit sa posisyon bilang isang Vice Lord. Sa isip naman ng Right Guardian, na ito ay isang secret art na hahayaan kang gamitin ang dalawang special techniques ng sabay, ang paglipat sa kanan at pabalik sa kaliwa kung kailan mo naisin, dahil dito ay nailista ang Dark Clan leader na si Mujin Woon, sa kanyang lugar bilang sa ikalawang pinakamalakas na martial artist ng demonic cult, at ito lamang ang nag-iisang nagawang mamaster ito, ngunit hindi na ngayon, dahil sa isang kadet sa harapan niya. At tunay na isa itong genius, matapos ay agad na ibinigay ng instructor ang kanyang yellow tag sa Young Master, at sinasabi na sa nangyaring labanan, ay napatunayan nito na may karapatan siya na makatanggap nito at maging isang group leader. Nagpasalamat naman dito ang Young Master. Sa isip naman ni Yu Woon, na naguguluhan siya, kung isang tao lamang ba ang dapat na makakuha ng isang yellow tag. Sabi nito na sa kanan niya ito iintindihin, dahil ang gagawin niya ngayon, ay ang makakapagsabi ng kanyang hinaharap sa dadating na pagsusulit. At ngayon ay kailangan nitong patunayan ang kanyang sarili sa lahat. I believe naman dito ang instructor, at sinasabi nito na imbes na manginig at matakot ito, dahil sa makakaharap niya ay isang instructor ay mukhang nagkaroon pa ito ng tapang sa sarili. At sobra siya ditong napapahanga, dahil akala nito na sa unang pagsusulit pa lang ay hindi na ito makakapasa. Ngunit ngayon, ay dito na niya puputulan ang sunod-sunod na swerte nito, dahil dudurugin niya ito sa harap ng lahat. At nag-umpisa na itong magpalabas ng isang sword chi sa kanyang kamay bilang paghahanda sa gagawin nitong pag-atake sa ating bida. Nakita naman ito ni Yu Woon, kaya naman ay naghanda na din ito, sa isip ng instructor, na tingin nito na ang gagamitin niya ay siguradong ang butterfly dance, kaya naman sinabihan niya ang ating bida na siya na ang lumapit at mag-umpisa ng pag-atake dito. Sabi nito na dumating siya dito ng may expert martial art, ngunit malaki pa din ang kakulangan nito sa internal energy kumpara sa isang tunay na eksperto, at ang hayaan siya na maunang umatake dito ay senyales lang ng pangmamaliit nito sa kanya. Agad na itong sumugod sa instructor gamit ang 10-star chi technique. Sa isip naman ng instructor ay tatapusin niya lamang ang isang ito sa pamamagitan ng isang atake lamang. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.